Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong kulto ni Kibuloy, itong mga kojik-kojik, at ito pong sinabi ng kanyang abogadong tanga, na kung saan gustong brasuhin ang Pangulong Bongbong Marcos. May gusto silang ipagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Biruin nyo, pugante na nga yung kliyente niya, sila pa ang nagdi-demand. Wow! Ang galing nyo naman! Sino kayo para mag-demand? Pugante ka na nga, nagdi-demand ka pa? Animal ka, di ba? Kung hindi ka ba naman syunga-syungang tanga-tanga ka dyan na inutil talaga itong abogado ni Kibuloy, kayo pa ang may ganang mag-demand? Mga inutil pala kayo eh. 'Di ba? Kapal ng mukha, mga kababayan. Ha? Hayop. Ani? Gago, 'di ba? O tang ina talaga. Yan po sa kayong ang ginawa ng siguro alam nyo na na-freeze yung kanilang asset, no? Ayan po, doon po tayo iikot dito sa Kojik at kay Kibuloy. At the same time, may papakita lang ako sa inyong quote card nung isang leader ng mga burateros. Ang tanga talaga nitong tao na ito. Ayoko sanang gawin to pero gusto kong ipakita sa inyo kung gaano katanga itong gago na ito. No? Naggagaling-galingan talaga itong mga burateros na ito, lalo na yung mga lider-lideran nila no? Paano? Tanga-tanga kasi yung mga followers na naniniwala sa kanila. Ginawa pa silang anchor ng mga samahan ng mga nanlolokong inchik. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at doon po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. Maraming salamat po sa inyo at shout out po lahat. No? God bless. So unahin natin itong sinasabi ng gago na ito. Ito po, quote card. Magalit na sila. Kung magalit sila, papakita natin yung katangahan nito. No? Ayan po, kilala nyo siguro to. Itong kupal na ito. Di ba? Sabi niya, hindi nyo kami kalaban. Member ka ba nitong Kojik? Kami ay kakampi nyo. Kami mga dating bumanat sa kanila. Tinanggap nila kami. Kaya kayo, tinatanggap din nila kayo. Sigurado yon. Weh! Weh! Gusto nga nilang tanggalin ang Pangulong Bongbong Marcos namin eh. Gago ka ba? Nag-meet lang kayo in wrong time, in a wrong place. Sa'yo yun! Gago! Hindi naman kami katulad nyo na alam nyo mga kababayan kung anong mga ugali nitong mga kupal na ito. Yang mga taga-Kojik, mabubuting tao yan. Kung talagang lalabanan nila kayo, mayroong legal basis ang mga taga-Kojik. Pero hindi nila ginagawa dahil mahal nila kayo. Yung mga amo nyo, hindi kayo mahal. Ginagago lang kayo. Ginagamit lang kayo para makuha nila yung reward nila. Ayan kung ito ay gawa-gawa lang para masira itong taong ito, pasensya na. Pero lumabas po ito Totoo ba yan? August 30, 2024. Siya ba nagsabi niyan? Sabihin, si Abalos, ginagago lang tayo. Si Pangulong Marcos, ginagago lang pala tayo. Diba? Tanga! Kayo ang ginagago ni Kibuloy at nung mga administrator niyan, lalo na yung abogado niya. Gago pala kayo. Tapos sabi niya, mayroong legal basis ang mga taga-Kojik kung lalaban. Di ba nagdemanda na nga? Nasaan ang utak nitong gago na ito? Idinimanda na nga mga kapulisan Sabi nga ni Abalos nung nagharap-harap sila Meron po kaming mga kaso. Handa po naming harapin yun. Sino nagkaso? Yung Kojik. Ang tanga nito, no? Hindi daw nila ginagawa. Bobo! Tanga-tanga mo. Pasensya ka. May gumawa ng quote card sa'yo. Kung sa'yo man yan, tanga. Kung hindi man sa'yo yan, bahala ka sa buhay mo. Diba? Tanga-tanga ang putang ina. Mababait daw ang Kojik. Hindi daw sila gagawa ng legal action. Hindi niya alam. Sinabi na nga ni Abalos, kinasuhan na nga sila
Kinasuhan na nga si Marbil at si Abalos at si Torion ng Kojic lawyers. Hindi daw nila ginagawa. Tangina, tapos tayo pa ang ginagago ng Pangulong Bongbong Marcos para daw lang makuha ang rewards. Hindi naman ganun siguro kaswapang sa pera yung mga yun, no? Kayo, swapang ba kayo sa pera? Di ba? Ito pa, mababait ba ang Kojic? Ha? Di ba nang ano nga kayo? Nang bato kayo ng mga gulong? Nanunog kayo? Mga upuan, ang dami nasaktang pulis? Gago ka pala eh. Yung vlogger na yun, no? Anong sabi ng GMA News? Kojic members pointed lasers at PMP choppers, PRO-11. Ayan, biruin mo, binulag mo yung yung piloto ng chopper. Gusto nyong pabagsakin yung chopper, kayong mga Kojic member? Ayan, sabi dito ni De La Rey, yung spokesperson ng PRO-11, the PMP strongly condemned the recent actions of Kojic members who have been using laser devices against PMP helicopters. Yan ba yung mabait? Such behavior is a direct threat to the safety and operational effectiveness of our law enforcement aviation units. The use of lasers against aircraft is not only dangerous, but also a clear violation of aviation safety regulations and legal standards. Di ba? Tama. Tapos kayo pa ang may audacity? Di ba? Mga gago, ang gahayop nito, tapos sasabihin mababait daw ang Kojic. Ay, nako. Ayan, GMA din. Ano ang ginawa ng Court of Appeals? CA extends freeze order on Quiboloy assets until February 2025. Di ba? Anong sabi ng lawyer ng Kojic? Yung isang lawyer nila, itong si Dina Tolentino. The Court of Appeals extended its freeze order on the bank accounts and properties of Kojic founder Apollo Quiboloy until February 2025. Sabi ng lawyer, I think the Court of Appeals ordered the extension of the freeze order up to February 2025. However, we do not have a copy of that. Wala pa daw. So, in-extend na. So, sino ang mga nandyan? The order also covered the bank accounts of Kojic and the Swarasag Media Corporation which operates SMNI. Ayan, mabuti nga sa inyo. Mga hayop kayo para mawalan kayo ng pondo. Eto pa, mga kababayan. Mga sinungaling talaga. Tapos sasabihin, mabait daw ang mga taga-Kojic. Ano ang sabi? GMA News. Kojic minister denies secret hallways and compound cathedral. Nag-deny. Dinideny ng mga minister. Sa cathedral daw may na-discover na lagusan na secret of passage. Pag ganyan po maganda na lounge. Hindi po, kabit lang po yun, sir. Cathedral ito, sir. Wala yan. Stage, backstage po yun, pahingahan. Then papasok ka dito, yan na po yung stage namin for service or worship. Really? Hindi po yun. Wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit. Sino po yung fake news? Ibang picture ginamit. Basement po yun at dinugtong yung maganda po na lounge. Ito na, sir, parang pangit po, sir. Nako! Sige nga, patunayan mo nga yung pinagsasabi mo. SMNI nga, sinabi, pasasabugin ng katedral. Hindi naman pala. Sino nagsasabing sinungaling? Di ang SMNI sa kayang Kojic, mga sinungaling. Ano ang sabi dito sa The Manila Times, Kaya inuna ko yun para patunayan natin na sinungaling siya. Kojic base, a maze of secret passages. Ano ka ngayon? Yung ministro na yun, police have discovered intricate passageways, explosives, and deadly weapons inside the Kojic compound in Davao City. Tignan ninyo, tapos sasabihin nyo sa kapulisan, pasasabugin nila yung katedral ninyo. Mga gago pala kayo Ito, sabihin nyo, nagsisinungaling si Abalos, siya ang nagpresenta ng video. Abalos said police discovered a secret passageway that leads to another room and at least 42 buildings inside the compound. This is now the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Nandyan ang kwarto ni Manyak na Quiboloy. Lilinwagin ko lang, iilan lang yan. Hindi lahat pwede natin pakita. Ilan lang yung mga secret passage at yung mga nakikita namin. Sige nga. Siyempre, he said, she said. She said, he said. Diba? Mga gunggong pala kayo eto mga kababayan, pakinggan nyo to Itong video na ito na kung saan nagdi-demand ang mga Kojic sa Pangulong Bongbong Marcos
Ha? May dinidemand sila sa Pangulong Bongbong. Tingnan natin ito. Asan na ba yun? Nasa taas eh. Nasa ano ni Sir Benji eh. No? O, ito po nagdi-demand sila. Okay? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman ako. Hindi niya pwedeng Attorney, gawin ito. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney. O yan, di ba? Nagdi-demand sila sa Pangulo na magsulat daw ng written declaration na hindi ipapadala si Kibuloy sa United States. Really? Wanted ka nga eh. Hindi mo ba naintindihan yung ibig sabihin ng wanted? Ano kinakatakot mo sa Amerika? Di ba? Bakit? Kasi pag ikaw ay nahuli ng FBI, baka ilagay ka sa general population ng bilangguan. At doon tiyak, hindi lang si Peryong at Dagol ang makakasama mo. Pag nalaman nilang ikaw ay nang-rape ng mga bata, dedo ka, gago. Galit na galit po ang mga inmates dito sa mga child molester. Hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo, kaya takot na takot si Kibuloy na siya po ay mahuli at makulong dito. Kasi pag nalaman ng mga inmates na itong inmate na to ay nangdali ng minor, whether babae o lalaki, ang dinali mong minor, baka hindi mo na makita ang liwanag ng umaga bukas. Yan po ang ayaw na ayaw ng mga inmates. Number 1 yan. Tanong nyo pa sa iba. Pwede yung murderer ka lang, sige. Pero yung winanglang hiya mo ang mga minor na walang kalaban-laban. Tingnan nyo ang mga inmates may sense pa sila. Galit sila sa mga inmates, sa mga taong nang wawalang hiya ng mga minors. Di ka nila patatawarin. Kaya takot na takot eh. Takot na takot siya eh. Di ba? Sabi niya, dito lang ako. Gawa ka ng written, tangina, pugante ka, lumabas ka muna bago ka makipag-deal, gago. Ano pa ang sabi ni Noli De Castro dito? Ito, naipakita na natin, iulitin lang natin, mga kababayan. Uulitin lang natin. Ito, pakinggan nyo. Ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause. Choice din po niya under our rule of law po. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Patunayan ninyo, palabasin niyo sa salungga, at saka kayong mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwan tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, at kami maniniwala kapag siya lumabas na, at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggol ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Ayan po. Diba? Ito, na-include na natin to sa ating video. Tignan nyo si Noli, De Castro, galit na galit na. Ang daming alam nitong abogado ni Kibuloy. Puro kayo gamit ng rule of law. Ibig sabihin, may alam ka kung nasaan si Kibuloy. Bakit hindi mo ilabas si Kibuloy? Alam mo kung nasaan si Kibuloy. Kayo dyan na mga lawyer. Ano ang mas may sense sa inyo? Nagkakagulo na. Yung mga members niya, isinasalang-alang niya. Kayo ba, bilang isang lawyer, sige lang, para lang may pambayad, may matanggap kayong bayad, wala, kailangan kong protektahan ng ano ko. Pero nagkakaroon na ng civil disobedience, okay lang sa inyo kasi kliyente ko, binabayaran ako, mas mahalaga pa rin yung bayad sa inyo. Ganun ang ginagawa ni Torion. Wala kang konsensya, putang ina mo, Torion. Sige, demanda mo ako dito, dahil minura kita.
Pero bago mo ko i-demanda, dalin mo si Kibuloy dito. Putang ina niya. Sasabihin niya, siya ang anak ng Diyos. Naniniwala ka ba na anak ng Diyos si Kibuloy? Siya ang may hawak ng kaluluwa namin? Di ba kung ano-anong pinagsasabi ni Kibuloy? Blasphemer siya. Manluloko yung kliyente mo. Tama si Noli De Castro, duwag yung kliyente mo, putang ina mo. Di ba? Gago. Protector kayo ni Kibuloy. Hindi nyo sinasang-alang-alang yung mga ibang miyembro niya na maliliit na humaharang sa mga pulis. Ang sabi pa nga ng mga nun, hindi namin ilalabas si Kibuloy. So therefore, alam nyo kung nasaan si Kibuloy. At nagdidiwara kayo dahil malapit na siyang matugis ng kapulisan. Kasi kung wala dyan sa compound na yan, si Kibuloy, sasabihin nyo na, kayo na mismo ang magsasabi, General Marbil, General Torre, kahit na anong gawin nyo dyan, wala po si Kibuloy dyan. Promise, wala po. Alam namin kung nasaan si Kibuloy. Lumabas na po siya ng bansa. Ganon, ba't hindi na lang kayo umamin? Para sabihin may credibility pa yung inyong simbahan, yung inyong religion na Kojik. Eh hindi. Sa totoo lang, ha? Sino pang maniniwala sa inyo na hindi nyo kamiyembro? Sino? Na kayo ay isang Kristiyano. Di ba? O yung mga nagmamalinis dyan, yung sinasabing wag akong magmura, wag akong magsalita ng masama sa kapwa ko. Kayo ba? Naniniwala pa kayo sa Kojik? Na mga sinungaling? Sinong pipiliin nyo? Ako na nagmumura? Yung mga putang ina ninyo? O yung sinungaling? Sino ang mas kakatigan ninyo? Di ba? Toryon? Gago ka pala eh. Hindi na dito usapan ng ang abogado kliyente. Ang usapan dito is your sense of responsibility as a good citizen of the country. Nagkakagulo na yung kulto nyo. Nagiging pasaway na sila. Ilan na ang kakasuhan ng polis? 29 na in counting. Yung mga members nyo, nililaser yung helicopter. Ano pa ang pwedeng gawin ng nyo? Sabi nyo, hindi nyo ilalabas si Kibuloy. Magkamatayan na. O ano? Yung ba ang gusto nyong gawin nila? Yung ba ang sinabi ninyo sa mga members ninyo? That you will die for a wanted fugitive that molested and raped young girls? Gago kayo. Ano kayo? Baka gawain nyo yan. Gawain mo ba yan, Toryon? Mas kinakatigan mo ang molester, ang rapist? Ina. Nakakahiya mga kababayan, no? Takot na takot siyang maibigay siya dito sa Amerika. Sinasabihan niya, dinidiktahan nila ang Pangulong Marcos, maglabas ka nito. Saka ako susuko. Walang ganon! Biruin nyo, pareho kayo ng Duterte in sense of entitlement. You are above the law and you are beyond the reach of the Constitution. Tama si Joel Chua. Pareho kayo, mga animal kayo. Anong sabi kasi ni Pangulong Marcos? Magpakita ka na. Kung totoong may pagmamahal ka sa mga miyembro mo, magpakita ka na. Maging isang magandang halimbawa ka, sinasabi mong anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng Diyos, anak ka ni Satanas, Kibuloy. O, sige nga. Patunayan mo, Kibuloy, ngayon na hindi ka anak ni Satanas, lumabas ka dyan. Demanda mo kami, nagsasabing anak ka ng Satanas. Sige, lumabas ka dyan. Diba? Ang tapang-tapang mo magsabi ng kung ano-ano, hawak ko ang kaluluwa nyo. Hindi kayo aakyat sa langit kung hindi kayo daraan sa akin. Eh baka ikaw tampalin ko dyan, suntukin kita, ngud-ngud ko yung mukha mo sa simento. Diba? Nakakahiya oh. Walang pakialam sa mga membro. O kayong mga membro, halatang ginamit lang kayo ni Kibuloy. Tama, mali. Ayan ang sabi sa GMA News Online, no? Kibuloy camp stress condition on Marcos guarantee. Yun din yung napanood yung video. Marcos guarantee to issue a written declaration that he will not be rendered to the United States where he is facing conspiracy to engage in sex trafficking by force, coercion, and sex trafficking of children. Ayan, pag nalaman ng mga inmates dito na yan ang isa sa kaso mo, sabi ko sa iyo, baka you might never see the light of day. Diyan po galit na galit ang mga inmates. Ang malaman nila nang halay ka ng minor, nang gago ka ng minor, they cannot fathom that one. Hindi po nila matanggap yan. Hindi ako magsinungaling sa inyo, sinasabi ko. Tanong nyo pa sa mga nandito. That's one of the despicable act of an inmate pag nalaman nilang hinalay mo ang minor.
Walang laban eh. Di ba? Yari ka dyan. Baka hindi lang ikaw rapin dun. Baka tigpasin pa kanila. Talagang wala. Oo, sabi ko sa'yo. Di ba? Nakakahiya oh. Takot na takot ka pala pero gumawa ka ng crime. Di ba? Sabi nga nila, if you cannot do the time, do not do the crime. O ayan. Di ba? Nakakahiya naman to pala. Tapos iniidolo ng mga Kojik, wala pala kayong kwenta eh. Mga inutil pala kayo eh. 'Di ba? Akala ko ang gagaling ninyo, akala ko talang makaano kayo, totoong maka-Diyos kayo. Pare-pareho pala kayo ng iba na sinasabing huwag kang magmura. Masama 'yun. Wala kang nanay. Parang wala kang nanay. Tang ina, pare-pareho lang kayo eh, mga hipokrito. Sabi nga ni Christ, you hypocrites, get away from me. 'Di ba? Oh. Nakakahiya po. Ito pa sabi oh. Oh, dagdagan lang natin sa ABS-CBN. KOJC explains why Quiboloy refuses to surrender. Ha? Ano sabi? May extraordinary rendition na dadalhin siya sa Amerika without proving his innocence here in the country. Kaya nga nag-request si Pastor before na magpirma lang sana ng written declaration si Presidente Marcos na hindi siya dadalhin sa Amerika. Sana maintindihan nyo, yun po. Gago! Bakit namin iintindihin yung request niya? Sino ba siya para mag-request? Unang-una, mas nauna yung kaso niya dito sa Amerika. Matagal na yan. Humihingi lang ng delay ang mga abogado niya. Eto ngang latest, na-delay na naman eh. Sa April na naman daw ng 2025. Dahil daw, wala daw oras yung mga abogado niya dahil gipit daw sa timetable nila. Gago! Sino kayo? E di ang gawin na lang, doon nyo na lang i-extra rendition sa atin. Get him, dead or alive. Yun lang yun. Diba? Wala nang request, tapos kasuhan nyo si Torion. Kasuhan nyo lahat ng administrator for cuddling, aiding and abetting the motherfucker. Diba? Nabula ang propeta ng Diyos. Diba? Isa kang propeta ng demonyo, Quiboloy. Magalit na ang mga Kojik sa akin, i-report nyo ito, pero totoo po yun. O, di ba YouTube? Wanted ng FBI si Quiboloy. Di ba YouTube? Wanted sa Pilipinas si Quiboloy. O ngayon, nagsasabi ba ako ng information? Nang haharas ba ako? I'm not harassing anybody. It's the real truth. It's the fact. It was supplemented by the articles that he is really wanted. O, di ba? Galit lang kayo. Hindi nyo matanggap ang katotohanan kasi ang katotohanan ay wala sa inyo. Dahil ang tatay nyo ay si Satanas na siyang sinungaling simula pa. Ayan ang sabi ni Kristo, Torion. Kaya ikaw, sobra kang sinungaling. Tanong natin, ikaw Torion, alam mo ba kung nasaan si Quiboloy? Yes or no? Wala na explanation. Ang tinatanong lang sa'yo is answerable by yes or no. You don't have to expound it. If you will expound it, therefore, if you answer no, it is doubtful. It's questionable. Diba? Kasi you are expounding it. You are explaining it. I did not ask you to explain it, your answer. I did not ask you to explain first before you answer the question. What I'm asking is, do you know where Pastor Quiboloy is? Yes or no? Yun lang. Pag nag-explain pa, doubtful na yung sasagot niya. Ganun po yan. Oh, di ba? Tama, mali. Ilabas nyo si Quiboloy, isuko mo, Torion. Hoy, kayo dyan, Kojik, isuko ninyo. Kaso, you are aiding and abetting that motherfucker wanted person. Yang rapist ng mga bata, child abuser. Yan ang kinakatakot niya na hindi siya maoblo kasi malamang ia-abuse ang tumbong niya. Tama, mali. Oh, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.